Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta? Araw po ng Huwebes, ika-4 po ng Mayo 2017. Welcome and good morning, Jim Borja, Galahad Chavez, mga buena mano, Prince Open Arms, mga buena mano kayo dito sa Facebook. Welcome and good morning. Anyway, sa Amanda ko kayo naroroon. Ito ang isa na namang edisyon ng Punto Asintado, ang pinakamatapang, pinakamaingay, at syempre pinakakwela rin na programa sa balat ng lupa o simula ng maimbento ang radyo. Dito na po yan sa Punto Asintado. Mamaya-maya may ilang mga issues pag-uusapan ho natin. Para medyo ma-high blood kayo, meron akong pang high blood story at meron namang pang good story, pang good vibes. Yung pang high blood story, si Senadora Laila de Lima at ang kanyang mga kasamahan sa liberal ay hihingiin sa Korte Suprema na payagan ang senadora na makapag-attend ng mga sesyon ng Kongreso. Ang ibig sabihin, tuwing umaga susunduin siya dyan, ng van siguro o coaster ng Senado, or ihahatid siya ng van ng PNP na di guardia, di security, papunta sa Senado. Everyday po yan. Ang sabi ng ilan, very unfair naman daw kung papayag ang Korte Suprema, kasi ganun din daw ang ginawa nila Enrile, Jinggoy at Bong Revilla noon nung sila ay aktibo pa dyan sa Senado, ay hindi naman pinayagan daw ng Sandigan Bayan. So, bakit daw payagan ito? But anyway, ayan po ang ire-request daw ng mga dilawan sa Korte Suprema any day now. Isa pang pag-uusapan natin, mga kapatid, mamaya-maya, kinain, nilamon at inutot ni Senador Trillanes at Congressman Alejano yung kanilang pagyayabang noong nakaraang buwan, lalo na si Senador Trillanes na sinasabi sa Mayo, baksina ang Pangulo, impeach na si Manong Digong Duterte. Pero kahapon din, umamin ng kanyang kapartner, kanyang kaduet na si Alejano, na hindi kaya i-impeach sa Manong Digong dahil walang bilang. Alam niyo naman sa impeachment, numbers game yung mga kapatid. So wala silang makuhang bilang. At si Deputy House Speaker Rodolfo Pariñas nagsasabi na rin na hindi uusad ang impeachment ni Manong Digong dahil una, walang numero. Ikalawa, ang tingin ng ilan, wala pong basihan, mahina ang ebidensya. Well, matagal ko na hong sinabi yan, pero itong si Trillanes nagmamayabang na May, Duterte will be out of the office. Sus Mariosep ka naman talaga. Yan po ang isa sa pag-uusapan din ho natin ngayong umaga. At isa pa sa Bembang Kalembang. Bakit ba ito mga traffic enforcers natin, yung mga local hindi yung MMDA, yung mga local traffic enforcers, yung mga traffic management unit ng iba't ibang lungsod, parang hindi marunong manghuli ito mga hinayupak na ito Pansinin mo, pag nanghuli, nanita, kung nakabalabag yung truck, nakabalabag, nagkaka-traffic sa likod. Kung manghuhuli ng motorsiklo, kung yung motor nasa gitnang lane, paparahin niya yun. Diyos ko po naman, problema na nga ang traffic sa ating bayan, manghuhuli pa kayo at pabayaan ninyong nakabalanda sa gitna ng kalsado, lalo ng mga trailer truck, mga bus, nagkaka-traffic. Sana naman manang na mga traffic enforcers ng iba't ibang lungsod, patabihin ninyo yung tinitikita ninyo. Kasi kung manikit pa kayo, inaabot ng 20 minutos, 30 minutos. Pwede bang ipatabi nyo muna? Kasi nakakabwisit Alam nyo, nakikita ako niya nung Friday, nung Monday afternoon, papunta po ako dyan sa Novaliches, dyan sa may kanto na Quirino at Mindanao Avenue. Yung truck, pinara ng enforcer ng Quezon City, nakabalabag sa gitna, di nagka-traffic mismo sa intersection. Nakakita rin ako niya sa Global City, yung enforcer, yung mga pakaliwa, hindi makakaliwa, nakailang ilaw na stop-go, dahil sinisermonan niya yung truck. Sana pinatabi niya sa kanan. Anyway, mga kapatid, yan ang ating Bembang Kalembang ngayong umaga. And ang ating
Oy, meron pa, inaprubahan at pinagtibay pa ng Kongreso daw ngayon yung batas hinggil sa yung panghihingi ng advance at down payment ng mga ospital sa mga pasyente. Ay, salamat naman. Dapat talaga pagtibayin yan at bigatan pa ang problema sa mga swapang ng ospital. Mamamatay na yung pasyente, ayaw tanggapin dahil walang pan-down payment. Lalo na pag mabaho ka, lalo na pag mukha kang gusgusin. Kailangan tatanggapin ka ng ospital, naka-Amerikana ka, nakapustura ka, ha? Mga nakarelo ka ng Rolex kahit fake, mga disingsing, yung naninilaw ka ng ginto, ha? Tatanggapin ka nila. Pero pag nakatsinelas ka lang, naka-duster, ha? Kaya kung kayo ay pupunta sa ospital o susugod doon, dapat kayo po ay nakapustura, ha? Kahit na masakit ng iyong tiyan, ha? Kahit na sugatan ka pa na kasing laki ng plato yung sugat mo sa dibdib, sabihin mo mga kaanak mo, bihisan ka na maayos kasi hindi ka entertainin ng ospital kung wala kang kwarta. Isa po sa pag-uusapan natin yan mamaya-maya, mga kapatid. At sa punto ay sa itanong mo sa dalubhasa, engineer? IMSB, itanong mo sa dalubhasa. Ay, pasok mo muna yung strictly parental guidance. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masisirang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ito po yung liham mula po sa isang kababayan natin. Dear Sir Erwin, ako po ay isang 20-year-old housewife ng isang 45-year-old na Chinese businessman. Alam mo na, engineer. Si babae, 20 years old, si lalaki, 45. Kagagraduate ko lang sa kolehiyo nitong March at kaagad kinasal sa husband ko. Wala pa po kaming anak. Okay. Tapos, ano nangyari? Ang problema, sir, ay sobrang hilig ng mister ko sa labing. Di po masabi sa inyo diretso dito, pero ito na lang po. Pagising sa umaga, sumisisid na kaagad ito sa dagat. Malapit po kasi kami sa dagat, ang bahay namin. Hehehe, sabi nitong letter sender. Sa tanghali, umuwi ito sa bahay at nagpapahain ng fresh talaba o seafoods. Kaloka, sir. At sa gabi, gusto nito mga bayo naman. Malawak po kasi ang lupain namin dito sa Quezon. Ako po ang nahihirapan dahil very demanding mister ko. Don't get me wrong, sir. Mahal ko, hobby ko. Kamukha lang naman siya ng isang Korean actor sa isang telenovela ngayon. Abay, gwapo, ano? Pero problema, sir, nagagasgas na po si Jenny. How will I tell him na easy lang, na hindi siya ma-offend? Gusto ko pong kumonsulta sa OB-GYN pero nahihiya naman ako dahil ang OB-GYN namin dito sa probinsya ay isang lalaki. Nako, patay. Pa-SOS naman, Sir Tulfo. Gumagalang, wounded Jennifer. Bueno, Jennifer, tutok lamang. Tatawag tayo ay IB, yung ating suki na si Doktora yung retired na OB-GYN. Magaling mag-payo yon. Oo, mga kababaihan. Alright, ayaw niya masaktan ng kanyang ma-offend si mister, pero napakahilig ni mister. Kaaga-aga, sisid kaagad, kagigising pa lang. Pagdating ng tanghali, IB, nagpapahain ng mga talaba, fresh. Pagdating sa gabi, gusto mga bayo. Diyos ko po naman. Kompleto, mister, ano? Anyway, 8:16 ng umaga. Mga kapatid, narito na po, ang ating commercial break. Diyan lamang ho kasi sa ating pagbabalik. Ang ating ulo ng mga nagbabagang balita. Wounded Almira, gas-gas. Alexia Magallon, wounded Flower, exactly. Dels Cabardo, wounded Talaba. Naul Moso, Amihan Del Monte, Sarilin Saripada, Yeng Salba, Aguroy, exactly. Irene May Delicaceda, yes. Ay, ganun ba, Almira? Pakikwento mo nga, medyo wala akong idea eh. Joke lang. Marilyn Telen, Vina Shele,
Open Arms. Easy, oh, Jeff. Weng Mulier. Weng Ning Majime. Ay, mang sulat sa atin, Ning. Suyoshi Cindy. Good morning, Joey Lomerio. Saklolo, exactly, Joey. Belyeba. Wala naman sinabing belwasak. Sinabi lang gasgas. Teresa Samguro, Mary Groneveld, Prince Open Arms. Prince, easy lang. Nakikinig po yung mami ko, 91 years old si mami ka rin. Hi ma'am, good morning. Hinay-hinay lang mga boys, mga girls. Tinawagan ako ng nanay ko, nakikinig daw siya. Nanonood siya sa Facebook Live sa Erwin Tulfo FB. Gentlemen, ladies, hold on to your horses. Relax lang. Bisita po natin ang mami ko na nanonood po sa atin ngayong umaga. Good morning, ma'am. I love you. Behave po kami. Sama sila Prince Open Arms. Behave po kami. Sila Snarp Navarrete. Rameses Mesa, ha? Master Noises, good morning. Roselyn Pisquiza. Kevin Dianahani. Belyeba. Alma Lopez. Sarilyn Saripada. Easy, Sarilyn. Prince. Yes, Prince. Joy Limerio. Yes, Joey. At saka yung nanay ko, pasilip-silip sa Facebook Live natin. Dahil nasira yung radyo niya, so Facebook siya ngayon. Jean Marquez, good morning, Dr. Jean Marquez. My favorite dermatologist. Good morning. Yes. Lian May Parahino, good morning. Eric So, good morning. Mayor Eric So ng Nauhan, Mindoro. Angela Nguyen, Suyoshi Cindy. Easy Rona, Easy Lorsele. Bill Bard, Zamboanga del Norte. Gertrudes Tamayo. Danica Diaz. Oo nga laging presko kasi. Ano na naman yan, KJ, mag-ano, ha? Easy. Aba, kala ko, nasarapan ka na dyan, nakalimutan mo na kami. Ay, bago po sa ating mga issues, dito muna tayo sa mga nagbabagang balita sa Punto Asentado Headlines. Pangulong Rodrigo Duterte nakausap rin sa telepono si Chinese President Xi Jinping kahapon. Impeachment complaint laban kay Pangulong Duterte sisimulan ng tatalakayin sa susunod na linggo. Magdalo Congressman Jerry Alejano o Gary Alejano aminadong mahihirapang umusad ang reklamo. Confirmation ni Gina Lopez bilang kalihim ng DNR hindi pinabura ng Commission on Appointments. Papalit kay Lopez bilang DNR Secretary pinag-iisipan na ng mga kaalyado ni Manong Digong Duterte. Komento ni Senador Tito Soto tungkol sa pagkakaroon ng dalawang anak ni DSWD Secretary Tagiwalo sa kabila ng pagiging single, umani ng samut-sari at batikos. Sa balitang Metro, libreng entrance sa National Planetarium sa Rizal Park extended hanggang May 31. Sa balitang panlalawigan, Puerto Princesa International Airport bubuksan na sa publiko ngayong araw. Sa ibayong dagat, US President Donald Trump at Hillary Clinton muling nagpasaringan
sa social media. Sa sports balita, Pinoy boxing champ Senador Manny Pacquiao hindi pa rin makapagsimula ng training para sa nalalapit na laban. Sa showbiz balita, veteran actor Romeo Bobby Vasquez pumanaw na sa edad na 78. At ngayon, narito po ang mga detalye ng mga nagbabagang balita na yan. Kung nung nakarang linggo si US President Donald Trump ang tumawag kay Pangulong Duterte, kahapon naman si Chinese President Xi Jinping ang nakausap niya sa telepono. Ayon sa Department of Foreign Affairs, tinalakay ng dalawang leader ang bilateral ties at regional cooperation ng Pilipinas at China. Nagpalitan din sila ng kanilang pananaw sa tensyon sa Korean Peninsula. Binigyan din daw ng Pangulo ang mahalagang papel ng China para maisulong ang kapayapaan sa rehiyon. Nagpasalamat din ang Pangulo sa pag-imbita sa kanya ng China na ikutin ng Chinese warships nito na dumaong sa Sasa Port sa Davao noong nakaraang linggo. Sa ibang balita naman, aminado si Magdalo Congressman Gary Alejano na mahihirapang umusad ang kanyang isinampang impeachment complaint laban kay Manong Digong Duterte. Ito ay dahil sa kakulangan ng sapat na numero. Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Ayon kay Lejano, hanggang ngayon wala pa rin silang nakakalat na sapat na bilang upang maiakyat sa Senado ang reklamo. Sa Senado, ang tatayong impeachment court sakaling makakuha ng sapat na bilang ang Magdalo. Hinikayat naman ni Alejano mga kaalyado ng Pangulo na sumuporta sa impeachment na lumantad. Sinabi ng Magdalo representative na hindi nila pinapirma ang mga Duterte allies upang maiwasang ma-pressure at maharas ang kanilang grupo. 78 lagda ang kailangan ni Alejano upang maiakyat sa Senado ang impeachment complaint laban kay Manong Digong Duterte. Sa ibang balita pa rin, nagdesisyon ang Commission on Appointments na i-deny ang pagtatalaga kay Interim Secretary Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Si Senador Pacquiao na tumayong committee chair ang bumasa sa desisyon sa plenaryo. Pero kasabay nito, inihayag niya kung siya ang masusunod ay kukumpirmahin niya ang appointment ni Lopez. Kasunod niyan, nagpahayag din ng kanilang manifestation ng pagdinig sana sa confirmation o pagpanig sana sa confirmation ni Lopez sina Senator Tito Soto, Loren Legarda, J.V. Ejercito, Kiko Pangilinan na tumayo para sa mga kasama niyang senador sa Liberal Party. Sa kabila nito, hindi sila nagpahayag ng rejection o pagtutol sa naging desisyon ng CA. Si Lopez naman nagpahayag ng lungkot na namayani umano ang interes ng mga negosyante kesa sa layon niyang sagipin ang kalikasan. Matunog na isang pangalan na posible raw ipapalit kay dating DENR Secretary Gina Lopez. Inirekomenda raw ng kapatid ni Pangulong Duterte sa PDP Laban Caraga si Attorney Mark Anthony Tolentino. Isa siyang litigation lawyer at nagtuturo sa De La Salle University. Mayroon din siyang public service program sa radyo. Dati nang tumakbo si Tolentino sa pagkaalkalde ng Cabadbaran City at inendorso noon ng Pangulo pero hindi ito nanalo. Pero nilinaw ng palasyo na wala pang napipili ang Pangulo na kapalit ni Lopez. Sa ibang balita pa rin, umani ng samut-saring reaksyon at batikos ang komento ni Senador Tito Soto sa pagkakaroon ni Secretary Judy Taguiwalo ng Department of Social Welfare and Development ng 2 anak sa kabila ng pagiging single nito. Sa gitna kasi ng pagdinig ng Commission on Appointments sa kumpirmasyon ni Taguiwalo bilang kalihim ng DSWD, sinabi ni Soto na napansin niyang 2 anak nito pero single ang kanyang estado. Bagay na kung tawagin daw sa salitang kalye ay naano lang. Easy. Sagot naman dito ni Secretary Taguiwalo bilang isang woman studies professor, itinuturo daw niya ang pagrespeto sa iba't ibang uri ng pamilya, kabilang narito ang solo parenting. Sinabi naman ni Soto na sa kabila ng personal na estado ni Taguiwalo sa buhay ay 100% ang respeto niya dito. Mamaya ho, pag-uusapan natin yung issue niya, tatawagan natin si Senador Soto at hingan po ng reaksyon dahil talagang nabubugbog na po siya ngayon ng reaksyon sa social media.
Samantala, good news naman para sa mga nais bisitahin ang National Planetarium. Inanunsyo ng National Museum na extended ang libreng entrance fee sa planetarium hanggang May 31. Mapapanood dito ang iba't ibang astronomy shows tulad ng A-Planet for Goldilocks, Journey to a Billion Suns at Hayabusa, Back to Earth. Matatagpuan ang planetarium sa Rizal Park. Bukas ito mula alas 7 hanggang ng umaga hanggang alas 8 ng gabi, Lunes hanggang Sabado. Alas 7 ng umaga, alas 8 ng umaga. Simula ngayong araw, May 4, bubuksan na sa publiko ang bagong Puerto Princesa International Airport sa Palawan. Maaliwalas at moderno ang bagong paliparan ayon sa kontraktor ng airport. Hango ang disenyo nito sa mga puno ng buko na matatagpuan sa Palawan at sa maraming bahagi ng Pilipinas. Pinagawa rin ang runway para mas maraming eroplano ang magkasya. Tinatayang mula sa typical na 300 pasahero na gumagamit ng airport kada taon, baka 300,000 IB o 3 milyon. 300 lang na pasahero gumagamit ng airport kada taon. Lolobo ito sa 2 milyon sa mga susunod na taon. Tumaas ang interes ng mga turista sa Palawan mula nang kilalanin ng UNESCO na heritage site ang Palawan Underground River na matatagpuan sa Puerto Princesa. IB, Kenneth, check ninyo yung mga ganito binabasa ko kasi nagmumukha akong engot, ha? Please. Sa ibang balita naman, hindi pa rin tapos ang laban ni US President Donald Trump at Hillary Clinton. Nagkakainitan na naman ang dating magkatunggali sa halalan matapos batikusin ni Clinton ang ilang policy ni Trump. Partikular nilang pinuna kung bakit sa tweet lang idinadaan ni Trump ang panawagan sa North Korea. Dapat daw nakausapin mismo ng US President ang mga kalyado ng Pyongyang na Russia at China. Muli rin inginit ni Clinton na nanalo si Trump dahil sa panghahak ng Russia. Sa Twitter muling sumagot si Trump. Ayon sa kanya, ginagamit lang ng Democrats ang Russia bilang excuse sa kanilang pagkatalo sa halalan. Thank you, Arlene. Sa sports balita, hindi pa makapagsimula sa boxing training si Senador Manny Pacquiao. Sa ulat ng spin.ph, nagsasanay na dapat si Pacman. Yun nga lang, iniusog niya ito dahil sa trabahong nang magbukas ng sesyon sa Senado. Gusto rin daw aksyonin ni Pacquiao ang epekto ng lindol na yumanik sa Sarangani noong Sabado. May 2 buwan pa si Manny para makapagsanay sa laban nila ni Jeff Horn sa Australia sa darating na July 2. Sa showbiz balita, pumanaw na ang veteran actor na si Romeo Bobby Vasquez sa edad na 78 taong gulang. Kinumpirma ito ng kanyang son-in-law na si Albert Martinez na nakapangasawa ng kanyang anak na si Lizelle. Dating matini idol si Vasquez na bumida sa mga pelikulang Pretty Boy, Sapagkat Ikaw Ay Akin at Maruha. Nakilala rin siya bilang leading man ng sikat na aktres at ngayon Batangas Congresswoman Vilma Santos. 8:30 ng umaga, diretso tayo. Ating alamin naman ang lagay ng ating lansangan mula sa MMDA Metro Bay Service. Good morning. Yes, magandang umaga po Sir Erwin at sa mga nakikinig po sa Punto Asintado. Thank you, Jenani Cabalquinto. Patrick Levi, thanks for sharing this video, sir. Feli Caballero, Mel Astillero, good morning. Thanks for joining. Joy Bienvenida, good morning. Ay, tawag ka sa 4106726, 4106726. Maria Singh, good morning. Ria Juan, thanks for joining. Arlene Diaz. Grace Sanchez, good morning. Dali Yamanaka, Ohio, gozaimasu, Dali. Serelac Abarte, good morning. Visayas, Beth, good morning. Neri Rodriguez, hello. Then, Arlene, Almira Mejiano, thank you. Daisy Sato, you're very kind, Almira. Daisy Sato, good morning. Teresa Valencia, Rosa Masangya, Abigail Elliot, good morning. Josephine Mangila, Cara Cruz, good morning. Hello. Linon Gatunan, Huminig, Ning Majime, Pebiops Libra,
M. Kuroki, Malu Kawamura, Aileen Rosales, Teresa Valencia, good morning po. Rick Reyes, hey Rick, I miss you pare. Gio Boy A. Valley, good morning. Sandali lang po, sandali lang. Jinjing Taksagon. Maraming salamat, Ginoong Vincent Lizada. Diretso na po tayo sa weather forecast naman. Nasa linya po ng telepono ang aking suki na si Rene Pasyente ng Pag-asa Weather Forecasting Center. Sir Rene, good morning. Magandang umaga naman, Erwin, at maraming salamat para sa ating Mr. News, para sa ating sinursusan. Ems, Villarta, John Giban, thanks for joining, boss. Jenna Padilla. Maggie Scraffy, thank you. Nathan Arca, Rain Daphne. Mamaya, babanggitin natin ulit. Rosario, thank you, Rosa. Janith Bawar, Marlon Ricarte, from Riyadh. Ingat, boss, Marlon dyan, ha. Inkog, ex-Chris ba ito? Inkog, Marie, Pia Marie. Good morning. Maraming salamat po, Ginoong Rene Pasyente, at yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa Punto Asentado Headlines ngayon pong araw ng Huwebes, ika-4 po ng Mayo 2017. Wag na wag po kayong bibitiw para tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagbabalik, ha. Hihimayan na natin yung mga issue. Ang Senadora de Lima at mga kasamang liberal magtutungo na sa Korte Suprema para hilingin daw na payagan itong makalabas-labas ng kulungan niya araw-araw at mag-attend daw ng sesyon. Palusot lang yung sesyon. At isa pa, Congressman na Alejano ng Magdalo. Inamin na mahihirapan makakuha ng boto para mapatalsik si Manong Digong. Sinabi ko na sa inyo kasi, kayo ni Trillanes, matigas ang ulo nyo. And of course, doon po sa ating itanong mo sa dalubhasa, problema ni Mrs. 20 years old, kapapakasal lang sa kanyang mister na 45, siguro nanggigil. Gas-gas daw si Jennifer niya. Nakaw, 8:34 in the morning, dyan lamang ho kayo mga kapatid. Mirna Katao ka, good morning. Ria 1, Ning Majime, KJ, Atena Mendoza, Miss Ver, good morning. Jarmin, Alma Altamia, Rameses Mesa, welcome. Sigam Sigak, Isi, Nien Olmura, Ricardo Lucero, Naomi CG. Hindi okay pa, Amang. Okay pa yung kape, mainit pa. Leia Takagi from Narita, Japan. Okay, Leia, ha? Takagi. Kasi sulat-sulat mo, Japanese, Leia, eh. Sorry, hindi ako marunong magbasa ng Japanese. Bubbles, Stinkers. Janet Villaflor, Lucy Baron. Lucy Baron! O yan, ha, Lucy. Angela Escanillas. Jing, ano ito? Ayuneb. Yung iba sa inyo, napakahirap ng pangalan. Parang ayaw niyong basahin ko. Paano ko babasahin? Balibaligtad. Nery Rodriguez, good morning. Jalapeno po ako. Okay, good morning. Elijah De Lara. Thank you. Nash Coffee ito, Nash. Karen Magpayo, good morning. Michael Soriano, Angela Nguyen, coffee pa more. Louie Nonak, nako, no comment na ako, Louie. Glinza Rose, Ian Lee Ning, Prince Alexa Magallon, Siena Manikis, Chindibon, Elijah De Lara, Chona Abarico.
Ramil Sanchez, thanks for sharing this video, boss. Ramil. Jay Belarmino. Thank you, Jay Belarmino. Rameses Mesa, good morning. Easy Rameses. Baka di mo narinig, sabi ko yung mami ko, pasulyap-sulyap dito sa Facebook page natin. Easy. Banji 5. Wences Fernandez. Chanda States. Okay. Easy Rameses Mesa. Rods 12. Marlene Pez. Rol Balason. Thank you. Maribel Corpus. Del Scabardo. Ayaw na nga sumagot. Pinatayan na ako ng cellphone. Almira Mihiano. Ano yun, Almira? What's the question? Dalia Manaka. Thank you, Dali. Shasha Rosok. Good morning. Lydia Bote. Piao Lang. Thanks for sharing. Nian Omlura. Sigak. Arlene Diaz. Yes, my mom. Chona is listening. Abarico. Thank you. TJ. It's okay, TJ. Paumpisa pa lang tayo. Ojoj. Christian Cabajes. Alexa Magallon. Adnesor Pipe. Baby Ups Libra. Thank you. Catches Viayu. Ning Majime. Walang battery. 91 na kasi mami ko. 91 na, guys. Ako yung bunso sa amin. Paalala po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Anumang Facebook account or Facebook page na nagpapakita ng pangalan o logo at larawan ng PCSO ay peke. Ang official website address ng M. Kuroki, Samuel Mate Jr., Zandra Paluga, thanks for sharing. Mabel Misdao, good morning. Thank you, Mabel. Bubble Stinkers, good morning. Regine Magno, good morning. Arlene Diaz. My mother, Arlene. Mother, 91 years old. Mami ko, Mami Karing. Alfred Torrio. Dennis Pahayahay. Mary Joy Martin. Nenita Diaz. Chosan. Sernefe Uchida. Luz Amor. Judy May. July Bong Lokyao. Arlene Diaz. Yes, mami ko is Japanese from Fukuoka, Japan, Arlene. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Tulfo. Punto Asintado. Alright, dire-diretso tayo mga kapatid. Oras po natin, 20 minutes to go before 9 a.m. Today is Thursday, May 4, 2017. Pag-usapan ho muna natin itong impeachment complaint laban po kay Manong Digong na, well, final, at in-endorse niya mismo ni Congressman Gary Alejano ng Magdalo. Siyempre, alam niyo na yung mga nasa likod nito. Siyempre, mga kapatid. Pero, kung naalala niyo, last month ay sinasabi at ng March, ay pinangangalandakan ni Senador Trillanes na by May, impeach na po ang Manong Digong Duterte. Pero kahapon, medyo kumambyo na po itong Congressman Alejano na dabarkads ni Trillanes sa Ukod Mutiny. Mukhang mahihirapan daw at baka hindi umusad yung impeachment kay Manong Digong. Natural. Sino naman susuporta dyan? Mukhang mahinang ebidensya ninyo, mga utoy. Anyway, nasa linya po ng telepono ang chairman po ng Justice Committee ng Kongreso. Walang iba, yung aming pong suki at kapitapitagang Congressman Reynaldo Umali. Magandang umaga, Congressman Umali, sir. Kong, good morning. Alauna. Wala. Nawala. Okay, tatanungin lang natin si Congressman Umali kasi lahat po ng mga ganyan, yung mga ini-endorse na mga ganyang impeachment,
re-reviewin po ng Justice Committee ng Kongreso. Alright? So ngayon, itong kay Kuan, balita ko, na-review na dahil itong sila Alejano nagmamadali, na-review na. Ngayon, pag-uusapan niya ng Justice Committee. Ngayon, kung walang form at substance yan, ibabasura, itapos sa basurahan. Pero alam niyo ba, nakakalungkot, yung kay Leni Robredo sana, ewan ko ba, ay yung isang mambabatas dyan, nakababayan ko raw, kamag-anak pa ni Manong Digong. Galit na makita yung pangalan niya, nandoon siya sa complaint sheet o impeachment complaint laban kay Robredo. Parang ewan ko, kulang na lang, maputo lang kanyang litid sa kasisigaw, kagagalit doon sa dalawang attorney, kinala attorney Bruce Rivera. Ewan ko ba, bakit galit na galit siya? Diyos ko po naman, parang ewan ko. Akala ko ba sir, tiga Davao ka? Hindi ka naman, di naman. Ay, paki-research nga, nagkambyo na ba ng partido si Congressman Jericho Nograles? Kung ano ba siya ngayon, liberal na? Alam ko, hindi pa, di ba? Oo, pagkaintindi ko, hindi pa naman liberal party ito. Unless kung liberal party, kaya ganun nilang pagwawala. Anyway, balikan natin po itong impeachment laban kay Manong Digong. Mukhang magandang balita ho ito dahil ang sinasabi ngayon ni Congressman Alejano, dati, noong nakaraang buwan, ang yayabang ng mga ito, tanggal na yan. Ilang araw na lang yan, ilang linggo na lang yan, Duterte na yan. Kahapon, medyo nahimasmasan siguro, baka nauntog siguro sa hagdanan o sa dingding. Nagsalita na ito na hindi raw kaya. Walang number. Alam naman ho natin ang impeachment, mga kapatid, numbers game ho yan, Who is in favor, who is not in favor, ganun lang yun, tataas ng kamay. Kailangan po niya ng mahigit sa 80 mambabatas. So far ngayon, isa pa lang yata siya, o dalawa pa lamang sila yata. Yung, 6 pa lang yata sila, yung sila Edsel Lagman, yung tiga Baguio na congressman, at siya, sila lang yata Anyway, nasa linya na ng telepono mula si Congressman Reynaldo Umali, itong iniidolo ko. Magandang umaga, Congressman Umali, sir. Opo sir, live po tayo sa Radyo 5, sa Action TV, and of course sa ating Facebook account sa Congressman. Opo. Sir, ditinggin na ba next week daw itong impeachment complaint laban kay Manong Digong Duterte, kay President Duterte? Then we should start So, okay. So, pag-uusapan po ito ng inyong committee next week. Pero, ngayon pa lamang, sir, sinasabi na ni Congressman Alejano na mukhang he doubts, mukhang kumambyo po sila na ito'y uusad at move forward sa Senado dahil wala po yatang bilang. Hindi sila makakuha ng sapat na bilang, Kong? nakikita ko, sa kanina nung kasi ako, if you will receive the last Congress, may final this na so, to place the bill against the House. Ito, siguro, Mahina, napuputol si Congressman. Mobile ba si Congressman? Hindi natin na marinig si Congressman. Oo. Sobrang hina pa. Pasensya na mga kapatid, mukhang mobile po si Congressman. Pero as far as what I understand, ang sinasabi niya, yes, tatalakayin daw next week sa Kongreso. Yes, aminado na walang bumuboto, iilan lang sila, ang bumuboto kailangan para, kasi ang Senado po, ang mangyayari po dyan, pag-uusapan po yan sa komite. Pag meron pong impeachment complaint, pupunta po yan sa Justice Committee, yan na nga, kala Umali, mga kapatid. After that, pagbubutuhan nila, kung okay, pwede ba sa plenaryo lahat na po sila. Pero kailangan
it has to earn 80 plus na mga boto. So parang bilang lang, 5 lang yata sila. Nakikita nyo lagi sa TV, yung sila Edsel Lagman, yung tabi-tabi sila ngayon na para mga suman. Si Edsel Lagman, Alejano, at saka yung tiga Baguio, yung tiga Mountain Province. Oo. Sila lang yun. So, it's not enough. Congressman Umali, sir, how many votes ang kailangan para sa plenaryo para may usad itong impeachment complaint ng Pangulo o Vice Presidente o sino man yan sa Senado? Sir, Hello? ilang pong boto ang kailangan? Para upusan sa Senado? Opo, para pumunta sa Senado. Yan po sinasabi ni Congressman Alejano. They cannot muster enough votes. He's afraid na they cannot muster enough votes para pumunta sa Senado itong impeachment complaint. Well, ang kailangan yan ay hindi tutusin. 98 votes ang kailangan nila para upusan dito sa Senado. But I doubt if they can master that. Kasi ako, ang tingin ko, nung pinahid nila ito, they were hoping that because of yung aming issues on death penalty bill ay maraming mawawala sa super majority. But it did not happen. In fact, I think super majority is even stronger now after yung aming episode Alright. sa death penalty bill. Okay. So, kung hindi po makapag-master ito ng enough votes, itong impeachment kay Manong Digo, ano mangyari ito? Sa basurahan ang bagsak nito? Gano'n na nga, mistaran yan at magre-resume. So ngayon, yung resulta ko dito, pagpulot namin sa form at saka substance ng complaint at pag nakamaster ng majority vote muna sa committee, ay ito'y mababasura na fight. Alright. Panghuli na lamang kung ano po, what happened naman doon sa final ng dalawang abogado na impeachment complaint laban kay Vice President Leni Robredo? Ito po ba ay uusad na rin? Sa ngayon ay hindi pa dahil wala pang nag-endorse na kahit isang miyembro ng Kamara de Representante. Importante yun kasi otherwise hindi makakasunod sa form pa lang kasi kailangan sa form merong endorsement ng isang miyembro. So, ngayon na naipahit na yan, the Speaker has 10 session days in which to refer it to us. And kung sino man yung nag-file niyan, sila Atty. Rivera, meron pa isa, we'll have to work towards getting at least one member. Nako. Ayan na nga mo, marami po nagalit kahapon dahil yung inaasahan nilang iisang kababayan nila tiga Davao na congressman, na kamag-anak daw, kaalyado ni Manong Digong, nagwawarde, nagwawala. Hindi ako kasama dyan, hindi ako pumirma dyan. Bakit yung sila ang pangalan ko dyan? Galit na galit. Ewan ko sir, hindi ko maintindihan. Anyway, nako, maraming salamat po. Congressman Reynaldo Umali, Chairman ng Justice Committee. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Magandang umaga, Kyle Win, at magandang umaga at maraming salamat sa pagkakataong pinilita. Thank you po. Ay tawagin si House Speaker or si Congressman Fariñas. Si Jericho Nograles, huwag mo nang tawagan. Napudpud na rin yung dila ko. Saka gangak-ngak dyan. Napudpud na rin yung daliri sa katatawag. Sus Maria Josep, na negative ang sagot ni Nograles. So, isang mambabatas, wala man lang. Bakit kaya? Bakit walang mag-i-endorse? Paano kung walang mag-i-endorse? Hindi uusad yan. So, Diyos ko po naman. Alas 8:51 ng umaga, okay na yan. Kung negative yan, hanap ka ng iba. Yung isa, si Professor Casiple. Oo. Alright, mga kapatid, 8:51. Ayan na nga yung sinasabi natin. Kaya minsan, tayo, kung tayo magmayabang-mayabang, Senador Antonio Trillanes, kung nakikinig ka, sir, next time, maghunos dili, kasi pag sa harap ka na ng camera, pag nagyabang ka na dyan, napakayabang na sinasabi mo, May, tanggal na yan, impeach na yan, Pangulo na yan. Hindi nga makausad-usad, Senador, paano yan? Aminado yung iyong tsuwariwap sa Kongreso, si Congressman Alejano. Ay, wala, hindi kakayanin. Walang bilang.
Tapos ang yabang-yabang niya. By May, wala na yan. I assure you, he will be out of the office by May. Sir, May 4 na. Umami na yung bata mo, surrender na. Wala silang makuhang, they cannot garner enough votes, to move this impeachment complaint against the President to the Senate. Kasi ang Senado po ang magdidinig niyan walang enough votes po. Kailangan 80 mahigit. Ngayon, 4 lang sila. Sino-sino ba yun? Parang mga, di ba nakikita mo yun? Sa dinami-dami ng lamesa dyan sa Kongreso, parang napakapangit tignan sa video. Dikit-dikit sila si Ed Selagman, nakaganon. Katabi niya si Alejano. Katabi niya yung tiga Mountain Province. Wala na bang lamesa doon, engineer? Parang, yung lamesa na yung pang 2 tao, pinagkasya yung 4 na mga itlog. Anyway, 8:53 ng umaga, mga kapatid. So, ayan po, negative. Noon pa man, sabi ko naman, walang patutunguhan yung impeachment laban kay Manong Digong because wala po talaga. Walang ebidensya, mamamatay tao, bull. Napatunayan na ba? Hindi, nagsasalita siya, napapatay kita. Bakit? Pag galit na galit ka, kahit sino naman nagsasalita, papatayin kita. Sa sobrang galit mo. Bakit nadasit mo ito na mamamatay tao ka na? Tapos Maria Joseph, tapos yung kinakarga na 7,000 katao ang pinapatay ni Duterte. Anong ebidensya? Sus Maria Joseph, sinabi ba niya kay De La Rosa, De La Rosa, patayin mo yan? Wala naman sinabing ganun. Ang sinabi ng Duterte, lahat naman tayo may mga tenga at hindi tayo mga bingi. Ewan ko bakit ng mga dilawan, iba ang pangdinig lagi, bingi. Ang sinabi, pag nanlaban, alam nyo na, to defend yourself. Walang sinabi ang Duterte, yung mamang yon, patayin nyo lahat yan ng mga drug addict, drug lord. Wala akong sinabi. Tanungin nyo ang 16 na milyon na bumoto kay Duterte. Narinig din nila. Walang sinabi, General Del Rosa, barilin mo lahat ng addict lahat. Walang sinabing ganon, Sus Maria Joseph. Ewan ko kung saan napulot. Isa pa ito kahapon, nabuisit din ako itong CNN, yung sa Atlanta, yung sa USA. Yung kanilang ticker engineer, nakalagay. Trump invited, confessed, murderer to the White House. Pinapatamaan si Duterte. Kung hindi ba naman ugog, buang. Ewan ko ba, kaya minsan yung mga TV na yan sa Atlanta na yan, yung CNN na Atlanta na yan, hindi ko na pinapanood Okay pa panoorin yung dito sa Pilipinas, pero yung sa Atlanta, Georgia, na CNN, sinungaling. Kita mo lalagyan mo, Trump invites admitted murderer in the White House. Pinapatamaan po na si Duterte. Diyos ko po naman. Mabuti pa yung Fox News. Sabi ng Fox News, Trump invites President Duterte to the White House. Yun ang tama. Exactly, Nick Brent. Siguro napanood mo yung sinasabi kong headlines ng CNN. Anyway, mga kapatid, oras po natin 8:55. So the good news here is, doon po sa mga supporter ni Manong Digong, I guess you can sleep soundly tonight dahil hindi na po uusad yung kanyang impeachment dahil wala naman po talagang boboto. Sino bang boboto dyan? Wala naman po ebidensya. Maski na may bumoto ba dyan tanga, na mga bugok na itlog, pagdating sa Senado yan, ang tatanungin dyan, anong ebidensya? Bakit natin, betrayal of public trust? Anong ginawa? Pinapatay niya. Saan ang ebidensya? Nakita ba siya ang bumaril? Hindi, pinag-utos niya. Paano? Sinabihan niya na pag nanlaban. Hindi yun. Hindi yun na sinabing patayin lang ninyo basta-basta. At saka 7,000 na kasi napapatay, Your Honors. 9,000. Bakit siya ba nagsabi na patayin nyo lahat yan? Ito ho minsan yung mga bali-maling balita, mali-maling pandinig. Kaya, ewan ko, hindi ko alam. Diyos ko po naman talaga naman, walang kapaguran. Sana itong si Senador Trillanes at saka Congressman Alejano, tumigil na. Diyos ko po naman, magtrabaho na lang ho kayo, Congressman Alejano. Mag-isip ka ng batas na para ikagaganda ng buhay ng mga kasamahan mo sa Magdalo. Senador Trillanes, abay, hindi lang po yung mga dilawan ang constituent nyo. Ang constituent nyo ay buong Pilipinas. Maghanap kayo ng batas, hindi yung puro investigasyon lang ang ginagawa ninyo. Nauubos yung oras, kaya imbestiga.
ala namang patutunguhan. Eh gusto nyo sumikat, papapress kong kaagad. Alam ko na ho yung style nyo bulok. Pag gusto ninyong sumikat, nasa dyaryo, nasa headline kayo ng mga dyaryo, TV, radyo, kaagad magpatawag ng press con para nandoon yung pagmumukha ninyo kahit mali-mali, kahit walang katuturan. Itigil nyo na ho yan, sir. Magtrabaho ka na lang dahil yung in-applyan mong trabaho, senador. Ang senador ay mambabatas at hindi investigador. Ano po? Otherwise, kung gusto mong investigador, doon ka na lang sana sa National Bureau of Investigation. Well, pagkatapos mo, hintayin mo na lang, di ba, 2019? Aba, tapos ka na dyan, di mag-apply ka as investigador ng NBI. Anyway, nasa linya po ng aming telepono, si Secretary Salvador Sal Panelo, ang Presidential Legal Counsel. Magandang umaga po, Secretary Sal Panelo, sir. Good morning. Hi, good morning. Live ho tayo sa Radyo 5, Action TV, and of course sa Facebook all over the world. Sir, reaction po. Finally, inamin na rin ni Congressman Alejano, ito may pakana ng impeachment ni Manong Digong Duterte na they cannot garner enough votes para umusad itong impeachment laban kay Manong Digong to the Senate. Ano ho reaction nyo dito? Ito ba'y nakarating na rin kay Manong Digong? Kasi ever since naman, alam naman nila na hindi usad because they cannot master enough votes dahil walang mahinang ebidensya. Ano ho reaction dito? Stated many times over sa mga interviews. Opo. That complaint was intended to be a black propaganda. Ayun. Smear. Mhm. Representation of the president. Oo. Siya lang nila. Oo. Alam naman nilang di sila mga garner nun. Mhm. Talagang sinadya yun para sirahan ng president. Saka para magkaroon siya ng sabi nga sa kolumnista is 3 minutes Fame. Fame, ayun. So, ever since, alam talaga nila na it's not going anywhere, talagang tama ka, and I agree, it's black proof para pag nakabasa kung sino man, wow, ma-impeach na pala ni si Duterte, nila Trillanes at Alejano, at kakabahan yung mga supporters ni Manong Digong. Sec. Yeah. Totoo yan. Totoo yan yung sabi mo. Aha. 100%. Alright. Sabi nga mga criticism, hindi yan titigil. Alright. Kasi because they will never succeed. Ay. Sila alam nila yun. Aha. Pakalakas ang support ni Presidente Duterte. Alright. Secretary Salvador Sal Panelo, Presidential Legal Counsel. Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Magpuhay ka rin. Alright, dire-diretso tayo mga kapatid. Nako, alas 8:59 sa ating pagbabalik, ating himayin naman itong, nung isang araw pa ito nagpahayag itong mga liberal, di ba, nag-meeting. Sila Kiko Pangilinan, Risa Ontiveros, Frank Drilon at saka Trillanes, yung dabarkads ni Laila de Lima. Pagkatapos ng hapon, binisita pa nila si Laila sa kulungan. Ay nag-consensus sila na pupunta sila sa Supreme Court o susulatan para hingin ang tulong ng Supreme Court na pakawalan pansamantala o araw-araw payagan si Senadora Laila de Lima na maka-attend sa sesyon ng Senado. Diyos ko po naman. Why? Ha? Pag pumayag ang Senado, nako Diyos ko po naman, malaking problema yan. Kasi, yung Bong Revilla noon, yung Jinggoy Estrada at Juan Ponce Enrile, nung sila ay aktibo pa dyan pero nakakulong, nag-request din sila sa Sandigan Bayan na payagan sila. Hindi sila pinayagan. Tapos ngayon ito, sino ba naman itong babaeng ito? Alam nyo, napansin ko, tama ho yung ilang netizens natin I have noticed, nung bago hulihin ito, ang tagal hulihin ni de Lima. Nung isi-serve ang warrant, kailangan pa siyang umuwi ng bahay, kailangan pang antayin, kailangan pang voluntaryo na sumurrender. Ang daming borechet, kuskus, balungos. Parang yung yung special treatment, yung VIP treatment. Napansin ho ninyo? Ngayon na naman, magre-request sila na payagan siya mag-attend ng... Pag ito pinayagan ng Supreme Court, ay may ibig ho sabihin talaga. Very important prisoner itong babaeng ito. Diyos ko po. May special treatment. Oras po natin, 9:01 ng umaga, nasa linya ng ating telepono, si Professor Ranjit Rai, political analyst ng UP Diliman. Magandang umaga, Professor Rai. Magandang umaga, Idol, at saka sa nakikinig sa atin.
So what does this tell us? Lalo na yung mga supporters ni Manong Digong na umamin na itong Alejano kasi last month, naalala nyo siguro, sabi ni Trillanes, nagmamayabang sa national TV, by May, impeach na yung Duterte na yan. And then suddenly, cambio itong kanyang chua-riwap na si Alejano sa Kongreso, hindi kaya dahil they cannot muster enough votes. Alam naman natin pag impeachment numbers game yan. So, finally admitting na hindi nila kaya mag-master ng votes. What does this tell you, Prof. Rai? Well, two things. Yes, nasabi mo na, Idol, the impeachment process, numbers game talaga yan, and wala talagang strong consensus around the impeachment complaint. Pangalawang point na importante, yung complaint itself, yung sa substance at saka form niya kung may problema, and maraming mga congressman na nakikita na medyo hindi talaga maayos itong complaint na pinile. Yung nagiging problema dito. So, hindi lang dahil kasi complaint itself, maraming congressman, maraming pangyayari. Okay. Alright, so wag na mangamba yung mga ika nga, mga supporters ni Manong Digong because ito yung pangamba nila dahil yung threat ni Trillanes na by May, tanggal na yan, Pangulo na yan. So, wala. May hangin lang pala yun. Inaabuso yung impeachment. Dapat pag-aralan natin rin na hindi dapat lahat ng impeachment. Exhaust natin lahat ng paraan before impeachment. Kasi medyo damaging sa bansa ito, itong mga engagements na ganito. Lalo kung niya walang basihan at hindi masyado maganda yung kaso na pinupush forward. So, makikita nyo yung support ng Congress, malamya talaga sa mga, kahit na kay VP Lenny, nakikita nyo naman, nahihirapan yung mga supportahan, yung complaints. Kasi nga, hindi nga maganda yung pagkakagawa. Wala sa form and substance. So, yun ang, I think, magandang tingnan dito kung paano magpupuusad itong mga various complaints na ito. Alright, panghuli na lamang, Prof, reaction po ninyo naman doon sa, ewan ko ba, itong si Coco Nograles, kung ano ba ito, nalibog ba ito, ayaw at nagwawala nung nakita ang pangalan niya na sa impeachment complaint, doon kay Vice President Robredo, hindi ko maintindihan. Akala ko kaalyado ito, kamag-anak pa ni Manong Digong, din suddenly parang nanggagalaiti ito na nakita ang pangalan niya sa complaint na hindi raw siya pumirma doon na ayaw niya. Ngayon, ayaw umusad tuloy ng impeachment complaint laban kay Leni Robredo because walang nag-i-endorse na isang... Yung argument ko dun sa una kay President Digong, yun ang argument na medyo pwede ma-explain kung bakit mabagal rin yung pag-usad dun kay VP Lenny. Kasi nga, yung basihan ayaw ng mga congressman rin na inaabuso tong impeachment, no? As a form of holding our own leaders accountable. So sana dapat mas maganda yung basihan, mas maganda yung basis para sa complaint. Ay nakikita nila medyo mahina ho Kaya wala akong kumakagat. Kasi okay. Second day, Presidente rin nagsabi, divisive talaga to. Hindi to yung dapat natin ginagawa. Wala pa tayo isang taon, nag-aaway na tayo dito. Sa politika na naman na hindi yung pangangailangan ng bansa. So yun ang sinasabi ng Presidente, let's just focus, let's keep our eye on the ball. Tingnan natin yung taong bayan, huwag itong politika. Okay. Professor Ranjit Rai ng UP Diliman, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Thank you. Alright mga kapatid, 6 minutes after 9 o'clock, wag na wag po kayong bibitiw sa ating pagbabalik. Ito't hihimayin pa natin yung request, yung ultimo request ng Liberal Party raw sa Senado, sa Supreme Court na payagan ng kanilang kasamang si Leila de Lima na makapag-attend ng hearing sa Senado araw-araw. Ang ibig sabihin, pag pinayagan ng Supreme Court, yan po ay ihahatid ng PNP van ng coaster sa Senado at aantayin siya hanggang hapon. Pwede rin yata siya pag break time pumunta sa MOA at kumain doon, kumain na masarap at pagkatapos sa gabi pwede na siyang bumalik sa kanyang selda sa gabi na.
Anyway, mga kapatid, oras po natin, 6 minutes after 9. Pag-uusapan ho natin yan, wag ho kayong bibitiw, ano? Dahil ang bumitiw, ang bibitiw, alam na. Teacher, may I go out? Ay, alam na. Nagsusumbong na doon. Nagte-text na sa mga dilawan. Anyway, 7 after 9, may problema ka ba sa irregular movement? Uminom ng Fiber Health para sa mga katanungan at discount, tawag or text sa 0909-383-8555. Ulitin ko, 0909-383-8555 or tawag na po sa landline 808-1144. Mabibili po ang Fiber Health sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Fiber Health ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, tawagin si Amang. Tawagin si Amang. Walang baterya na ito kasi 2 oras. Wala na eh. Battery ito, pare. Ang paborito mong programa katapos ng dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Oo, pare. Hindi ito kan. Sabi mo kay Amang, hindi. Kulit dito si Amang. Hindi sinabi ko ng kuan eh. Nawawala eh kasi sa kuan ko yan eh. Sa electric guitar ko yan eh. Bumibitaw ba, sir? Baterya yan, pare. Ayaw ko ba eh. Palitan ng baterya kasi 2 hours mo ginamit yan. Di ubus yan. Tuloy-tuloy. Exactly. I agree. Natividad, Authencio, Selawama, good morning. Jayar Gadi. Sure, come on. Chona Abarico. Maria Mangahas. Hindi, pinakuha ko ng battery. Weni Lape. Perla Sarita. Parang naririnig ka ni Amang. Narinig na. Arlene Diaz. Rain Daphne Jam. Maribel Corpus. Chris Bartolome. Ang oras 9:08 ng umaga. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Isusulong ngayon ang pagkakaloob ng dagdag na pribilehyo para sa mga Pilipinong atleta na nakakapag-uwi ng medalya mula sa mga international competition. Ay kay Parañaque City Representative Augusta Bunting. Chairman ng House Committee on Games and Amusement, bumuo siya ng isang technical working group para pag-aralan mabuti ang panukala na makakatulong. Okay na, pare. Ang House Bill 299 o propose a professional Filipino athletes Yan to, malakas yan. Retirement and Death Yan. Benefits Act Fifth ay volume. pamunuan ng PDE Party List Representative Mark Aaron Sambar na panukala para sa kapakanan at kabutihan ng Pinoy athletes. Nakapaloob sa naturang panukala ang healthcare, retirement at death benefits sa mga Filipino athletes. Sa ibang balita, lusot na sa ikatlo at pinagpapasa sa Kamara panukalang paglalagay ng libreng wifi sa mga pampublikong lugar. Layon ng House Bill 5225 magkaroon ng free wifi connection ang mga tanggapan ng gobyerno hanggang sa mga LGU o local Baliktarin mo kay Amang. units sa public schools. Ayon kay Kabataan Party List Representative Sara Elayo, makakatulong din sa pag-aaral ang pagkakaroon ng wifi dahil nasa digital era na. Sinabi pa ni Elago na hindi sapat ang pagkabit lamang ng free wifi dahil mahalaga ang mabilis at malakas ang internet connection. Philippine Standard Time, 9:10 ng umaga. At yan ang mga balita mula sa Radyo 5, Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon! 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 News Update! Panatilihin Maria masaya ang Mercader, paglibang. thanks Ang for sharing paglalaro sa video. kasino Baby ay Yups. para sa may edad 21 TJ, pataas TJ, lamang. thank you. Magtakda ng Ron oras Wick at limitahan Monterde. ang gastos sa paglalaro. Chindi Huwag Bon. magsugal kung nalulungkot. Ha? Huwag hayaang Mahina, masira ang buhay eh. at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag Okay lamang na, sa Chindi, hotline Dennis, 521-0957 o bisitahin ang Jan Nguyen, www.anchor.ph Rain Daphne. regulatory.php. Ako, Isang mensahe si mula sa Ate Anchor. Dud. Keep it fun. Ning, Game responsibly. thank you, Ning. Chinafe Papasin, thank you. Dagang salamat, Ginate. Radi Arellano, Almira Mejiano. O tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO. Kaginhawahan, kinabukasan.
po sa publiko, ang PCSO ay walang Facebook account or Facebook page. Anumang Facebook account or Facebook page na nagpapakita ng pangalan o logo at larawan ng PCSO ay peke. Ang Thanks, official Prince. website Thanks, address ng Arlene. PCSO ay Rameses. www.pcso.gov.ph. Irene May. Dor Oknik. Baby Oops. Prince. Pure Foods Nuggets. Ming. Straight to toaster. Almira Miano. You're welcome. Dels Cabardo. To your Ano na tummy. naman ang sobrang lakas? Dels. Okay na eh. Dennis Ibay. Kaches Shibayo. Arlene. Pure Foods Nuggets. Eat so easy. Alright. Alexa Magalion. Fatima Castro. Benz Lamang. Kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Gin Kapitan lang. Kayang-kaya mo. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Sibag at sikap kasama ang sarap at hagod ng Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Drink responsibly. Ilang minuto pa, engineer. Bigo na naman. Buwibitaw na naman yung mga tao. sa'yo, pagsikto. Bravo! Food supplement for men. It's okay, Grace Tabibian. It's okay. Arlene Diaz. Kada na walang palya. Bravo! Edna, Austria. Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang Easy, buhay. easy, Todo ang easy. kata na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Wala pa si Ang Senador pagsuko, Soto. Mabibili sa Mercury Drug nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3. Oh, News Cheers FM. Heat. Oh, Cheryl Heat. Sa Lawama. I'm okay, Sel. Rosalie Pistisa. Asintado. Alright mga kapatid, dire-diretso po tayo sa ating programa dito po sa Punto Asintado. Well, may mga panawagan po ako pabati rito. Teddy McGrady, na ugang mga taga-Konsolasyon Cebu. Mayong buntag ug daghang salamat sa pagtanaw at pagminaw nyo sa ako diri sa Punto Asintado adlaw-adlaw. Daghang salamat in taon. And then, panawagan po sa mga kaibigan, kamag-anakan, mga kaopisina ni Romeo Antonio Lugto, alias Baby Lugto, ng tiga LTO Main dyan po sa East Avenue. Si paring Baby Lugto po ay pumanaw po noong last week. Ang kanyang libing po ay mamaya ng alas 3 ng hapon, doon sa mga nais pong sumama, doon sa mga natulungan po ni paring Baby Lugto, ay ang kanyang libing po ay mamaya alas 3 dyan sa may Holy Cross Memorial Park sa Novaliches, Quezon City. Anyway, oras po natin, alas 9:15 na ng umaga. Dito muna tayo sa Bembang Kalembang habang yung kanina ho nabanggit natin itong isa po sa mga nagkukos ng traffic. Hindi lang kasi po yung traffic is napakarami sasakyan. Isa pa po sanhin ng traffic kagaya po noong holiday po yun nung Monday, di ba? Labor Day. Wala naman pong nagrarally doon sa may Novaliches, sa may kanto ng Mindanao at sa kay Quirino Avenue. Pero I was just so surprised, alas 3 po ng hapon, kung bakit medyo matraffic sa Mindanao Avenue at Quirino. Dahan-dahan po umusad yung sasakyan. Nakita ko doon mismo sa may intersection, sa gitna, 2 lane ho yun eh. Aba, mayroong traffic enforcer, tinitikitan yung isang truck na nakabalagbag din. Sinakop na yung 2 lane. Entonces, wala nang makadaan kasi tinitikitan ni mamang traffic enforcer ng Quezon City Traffic Management Office yung truck na nakabalagbag sa kalsada. The same incident, nakita ko dyan naman sa Bonifacio Global City. Pakaliwa ho ako, hindi makakaliwa yung mga napakaraming sakyan at humaba ng pila, nakaitlang stop at go na kami. Wala pa rin kasi tinitikitan din ang buhong na traffic enforcer naman ang tigatagig. Ay hindi, yung mga gwardiya pala, yung mga nakalagay security ng uniforme ng BGC.
Ito yung mga engot ba, ha? Sandamakmak na mga, teka muna, nasa linya na ng ating telepono, si SPO2 Edmond Labasan ng Highway Patrol Group. Magandang umaga, Sergeant Labasan, sir. Sir, magandang umaga po at magandang umaga rin sa mga ating tagapakinig, sir. Sir, kami ho'y napatawag para himingi ng tulong sa inyo. Baka pwede nyo pong liwanagan. Paano po ba ang tamang proseso pag nanita po ang isang traffic enforcer o otoridad? Dapat di po ba, ang pagkaalam ko, sir, ako po'y driver, ipapatabi mo na kung kunwari nasa third lane ka, nasa fast lane ka, signalan mo na, tumabi ka, doon ka sa gilid, sa pinakakanan, at titikitan kita. Hindi po ba yun ang tamang standard, sir? Yun po tama, sir. Kasi nung Monday po, Sarge, dito sa may kanto ng Quirino Avenue at Mindanao Avenue, nagkaka-traffic dyan alas 3 ng hapon. Abay, nung makarating ako sa pinakaunahan, after 20 minutes, yung pala may traffic enforcer na tinitikita yung driver na nagkikipag-diskusyon sa kanya, sa gitna ng intersection ay nakabalabag pa yung truck. Parang 2 lane ang sakop. Hinayaan naman ng enforcer. Sana di ba pinapatabi yun? Ganon din doon sa may Tagig, yung mga security guard doon ng BGC, abay hindi maka-left turn yung mga sasakyan ng isang araw kasi abay kinakausap niya, siniservo na niya yung truck driver din na parang may problema yata. So, nakailang stop and go, hindi umuusad dahil tatanga-tanga yung enforcer. Sir, pwede mo ba pagbigyan ninyo ng seminar itong mga damuhong ito dahil this is causing traffic, itong mga pagsita-sita, mga ganito, Sarge? Yun po ang programa namin, sir, na nagbibigay po ng libreng pa-seminar sa lahat ng motorist. Oho. At sa dagdag ko, sir, sa sinabi nyo, sir, yung nakita mo may violation na nga, unang-una, sir, kung ikaw traffic enforcer na nanghuli ng sasakyan na may kaukulang violation, see to it na hindi nakakasagabal sa mga kasama nating mga nagmamaneho. Correct. Kasi yan Correct. po ang cause ng disgrasya, iyan ang cause talaga ng traffic. Traffic na nga, ikaw pa nagkukos ng traffic. Pag once na may na-disgrasya dyan, cargo po ng traffic enforcer, yung kanyang pinara at nagkukos ng traffic at nagkukos ng accident, cargo po ng isang traffic enforcer po yun, sir. Ayun. Alam mo, Sarge, panghuli na lamang, paki na lang po. I mean, ito, madalas at malimit na maling gawain ng mga local government traffic enforcers, yung mga traffic management office ng iba't ibang mga lungsod. Yung MMDA okay dito, saludo ho ako, magagaling yung MMDA, mga pulis natin. Pero itong mga, hindi ko alam, lalo itong mga barangay, tagay na ito, tanod pala, barangay traffic, yung mga TMO na yan, walang kaalam-alam yung mga buwisit na yan. Dapat to siguro leksyonan, pangaralan, ipatabi yung kanilang mga sisitahin, yung kanilang huhulihin kasi nakakasagabal, traffic na nga, dyan mo pa sisitahin. Pwede po ba, sir, I guess, umpisahan na ho ninyo para maiwasan na natin ito, Sargento? Ito po kayo mag-alala, sir, at ipaabot namin sa aming director na ito po yung nangyayari sa basic na pamamaraan na which is dapat alam ng traffic enforcer kung ano yung dapat niyang gawin. Correct. Anyway, una, sir, bago mo parahin yung sasakyan, see to it na i-clear mo siya sa isang lugar na hindi nakakasagabal sa mga kasama natin mga motorista. Mukhang hindi yata alam ng mga traffic enforcers natin sa mga iba't ibang lungsod. But anyway, maraming salamat sa pagkakataon, SPO2 Labasan. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga rin po, sir. Panawagan ko na rin po sa mga iba't ibang traffic management office na mga inyong mga traffic enforcer, yung mga Manila, Quezon City, Taguig, etc. Pwede bang pag-aralan niyo yung mga tao ninyo dahil tatanga-tanga, aanga-anga. Ako pag nakikita kong gano'n, sinisit ako Sabi ko, itabi mo nga yan. Sa susunod na may makita pa ako, tignan mo, bababaan kita, tutuktukin ko yung ulo mo. Traffic enforcer ka, Sus Marioso. Hindi pa patay, tumabi ka nga muna, ganun lang ang gagawin. Sus Marioso, kung tumakbo, dilista mo yung plate number para pag-rehistro, hindi na makakarehistro. Tinakasan ka. Oras po natin, 9:21 in the morning. Ay, tawagan na yung mga dapat natin tawagan. Siguro yung si Professor Carlos, yung mga kuha natin,
political analyst dito sa request ng mga kaalyado, kaibigan ni Senadora Laila de Lima. Kasarap naman ng buhay. Akalain mo yan, nakakulong na, marami nagtatanong sa atin, how come she's still accorded and afforded with all due courtesy sa isang senador? Hindi ko masagot Sinabi ko, hindi pa naman siya nakakasuhan. Sagot naman ng ilan, bakit sina Enrile? Bakit sina Jinggoy at Bongbong, Bong Revilla? Bakit ganon? Nakakulong sila, hindi naman sila pinayagan. Bakit itong babaeng ito? As in, sobrang VIP. Napangangatuloy ako, sabi ko, Sabi niya, tingnan mo, Sir Erwin, nung arestuhin yan, ang tagal maaresto. Umuwi pa sa bahay, natulog pa, nagpaganda pa, may beauty rest pa. Samantalang sina Enrile, bit-bit kaagad papunta doon sa kulungan na Enrile, Jinggoy at Bong Revilla. Pero itong babaeng ito, sobra. Diyos ko pong Pineapple Bayan, sobrang VIP ang binigay. Ewan ko ba? Anyway, nasa linya rin po ng aming telepono ngayon si Professor Dindo Manhit. Isa po siyang political analyst at president po ng Stratbase. Magandang umaga po, Professor Manhit. Magandang umaga, Erwin. Marami pong nagalit at nag-react ng mga kababayan natin na Prof. Kayo ho, tatanungin ko lang, ito'y pinag-aaralan niyo about politics. Tama po ba na ang isang mambabatas kapag nakakulong, pwede pa lumabas, sa bagay, hindi pa naman convicted, but gumawa-gawa ng mga batas? Ito po yung kinakagalit ng marailang kababayan natin. Sinasabi, bakit kailangan pang lumabas yan? Kasi ang balita, sir, ay magre-request ang Liberal Party sa Supreme Court na payagan si Laila de Lima na mag-attend ng session every day. And sabi naman ng mga supporters ng Duterte, bakit papayagan? Bakit sila Enrile? Bakit sila Jinggoy? Bakit sila Bong Revilla noon? Nung nasa pwesto pa dyan, kahit na nakakulong, hindi sila pinayagan mag-attend ng session. Bakit ito ay kakaiba? What's the difference? Yun ang tanong po nila. Totoo yan. Our full House of Congress, that means the lower house, the House of Representatives. The Senate, that until you are not convicted, you are to remain as a member of the chamber of Congress. Playing with that argument, na posible. But it's a gray area kasi nga bakit walang gumagamit ng ganitong argumento doon sa mga dating nakulong at ilang taon nang nakulong, referring to Senator Estrada, Senator Revilla. Right. So I think this is a strategy on the part of the Liberal Party. I will use a test case. Kasi, sa Supreme Court. Well, actually, ang kaila Revilla naman kasi, sir, I don't know, I forgot already. Could you remember kung nag-file sila sa Supreme Court ng petition ng ganito or hanggang Sandigan Bayan na sila? Kasi tinanggihan sila Sandigan Bayan. I don't remember them petitioning in the Supreme Court. What they were more focused on was really quashing the case against them, not to perform their duties as members of the Senate. All right. So in this case, Prof, do you think okay lang, tama? Is this the right, is proper? Is this proper? Kasi sinasabi ng mga kaalyado niya, she was elected by the people, all right? So she has the right to represent them and come to the Senate every day. Pero sabi nga po ng ilan, yung contention ng ilan, bakit papayagan niya na may bakit yung tatlong dati hindi pinayagan? Ngayon ito papayagan ng SC. Pero SC po kasi ang pupuntahan nila, sir. It's a gray area that, again, it's the interpretation of the mandate of Senator De Lima right now. Yan ang titingnan ng Supreme Court natin from a constitutional issue. Right. Nahirap ma-analyze. Meron bang Prof, makasingit lang, no? Not that jurisdiction ang Supreme Court on that matter. This is a law. She's a member of the Parliament and not a judiciary, or hindi siya ordinary civilian. I think they have a jurisdiction because any interpretation of our Constitution is in the hands of the Supreme Court. So how they will interpret yung constitutional provision of the legislative department, which is mentioned in the Constitution, Tawagan ng PNP.
will be the PNP, basis of their hinggil decision. dito. So may jurisdiction, kasi nga, alam natin, Kay anong Dilima basihan, tawagan ng PNP, ano mga paano ito, argumento, it would i-arrange ba? depend on Naka-ready the ba sila wisdom rito of the ganito? members of our Supreme Court. Alright. So, okay. Nako, maraming salamat, Professor Dindo Manhit, Political Analyst and President ng Stratbase. Good morning, sir. Maraming salamat. Alam mo, Linwong, kung akong tatanungin mo rin at 10 ng mga kababayan natin hindi papayag, unfair yon sa ilang mga mambabatas. Besides, hindi naman yan na kailangan doon. Kung gusto niya magpalagay ng mga panukalang batas, pwede niya naman i-email o courier, ha? Pick upin doon sa, isulat niya sa gabi habang nakakulong siya doon sa Campo Crame. Ibigay niya sa umaga sa courier niya at ipapay yun. Ano pa bang silbi dyan? Besides, isa ba, nangyari na ito kay Trillanes, di ba? Hindi mo ba, Senador Trillanes, di mo ba binigyan ng briefing si Senadora de Lima? Pwede naman yun, magpanukala ka ng batas sa kulungan. Kayo, experience na dyan, Senador Trillanes. Nung nakakulong ka dati, nung naging senador ka, nakakulong ka sa Port Bonifacio. Hindi mo ba na-experience yan? Na pwede kang magpadala ng panukat, pwede kang bumoto sa telepono? Oh. Gano'n na lang, okay na yun. Sus, Mariose, masyado namang privilege itong si Senadora Laila de Lima. Masyado namang, Diyos ko mo naman, masyado namang binibaby. Sana lang, and we hope, wag pumayag ang Supreme Court dito sa ganito. Wag pumayag, kasi, unfair po doon sa mga nauna kay de Lima na nakakulong, papayagan siya para mag-attend ng mga session. Kaya nga, tanungan ng ilan. Sa bagay, wala na po. Tapos na po yung term nila Bong Revilla at saka nila Jinggoy at saka Enrile, Manong Johnny Enrile. Pero nung sila po dyan nakakulong, nagpetisyon din sila. Sa Sandigan Bahay nga lang, hindi sila petisyon. Ang petisyon nila, wala, tinanggihan, deadma. Kung yun, dinedma yung tatlo, deadma rin ito. Diyos ko po naman. Ano ba bakit ba natin kailangan anong isang boto? Tapos Mariosep, wala namang patutunguhan ito. Besides, pag nakalabas na naman yan, ngaw-ngaw na naman ang ngaw-ngaw kung anong ngaw-ngawin ni Senadora de Lima. Ala naman nga, buti sana kung meron tayong natututunang aral sa pagngangaw-ngaw niya o may nakikinabang ng malaki ang ating bayan sa mga panukalang batas niya. Ala naman, sariling interest niya lang naman ang nakikinabang dyan, Sus Mariosep. O wag na siguro. Your honors at the Supreme Court, particularly to Chief Justice Maria Lourdes Sereno, ma'am, siguro pag-aralan nyo ng mabuti na lang ito. Wala naman hong patutunguhan yan. Ano ba silbi ni Senadora de Lima? Besides, magkakaroon lang po yan ng president at saka marami lang magagalit ng mga kababayan natin. Pag yan, ipagbigyan ninyo request ng mga dilawan. Sus Mariosep. 9:29, hindi pa ho tayo tapos, ha? Tawagan po natin ng Senado, yung Senate President, reaction po nila dito, sila ko Senator Pacquiao, and of course ang PNP, kung sakasakali lang, payag ba ang PNP na hatid sundo si de Lima, galing sa kulungan, papunta sa Senado at pabalik, ha? Kanina lang yung panggasolina, yung mga overtime ng mga polis, sa atin na naman bulsa manggagaling ho yan, sigurado. Ito na. Nasa linya na ng telepono si Senior Superintendent Junardo Carlos at tagapagsalita ng PNP. Magandang umaga po, Colonel Carlos, sir. Yes, Sir Erwin. Magandang umaga mula po kay Chief PNP Police Director General Ronald De La Rosa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Alright. Kami ho'y napatawag magtatanong lamang pero wala pa naman ho ito. Ito ay yung napabalita na noong isang araw, a few days ago, itong mga Liberal Party mates ni Senadora de Lima ay magtutungo sa Supreme Court at ipipetisyon nila na payagan si Senador de Lima na maka-attend ng mga hearing everyday sa Senado. So, entonces, matik ito, sir. Kayo maghahatid kay Senador de Lima ng coaster sa Senado, babantayan nyo siya doon at aantayin hanggang gabi at saka ibabalik ulit. Abay, number 1, security nightmare po yan. Number 2, yung mga gasolina, overtime ng mga tao. Sir, ito po ba'y napag-uusapan na ngayon? Ito po ba'y nasa radar na ninyo kung sakasakali lang napayagan ng SC yung request ng mga Liberal Party? Well, as in charge of the custody of the senator, we will, based on the order of the court, then if there is an order of the court, susunod din po kami, whether it's coming from the court that is hearing the case or coming from the Supreme Court, susunod po kami yan.
ang tama po yung inyong observation, there is a lot of implications, and we will make a study on that, yung tong sa security, the costing, and yun po, but basically we will follow the order of the court. Of course. The basic question there is, na yan ba'y pantay sa lahat ng akusado na sa kasalukuyan ay nakapiit o nakakulong dahil sa kanilang dinidinig na kaso? Yun na nga. Yung basic question of the... Oo nga sir, kasi let's not forget ha, yung meron kayong dalawang senador dati dyan, tapos ng term nila, si Jingo Estrada at saka Bong Revilla, ganun din, pero hindi pinayagan, nakakalabas na sila dyan pag na-ospital o pag pumunta sa hearing, pero yung sa Senado, wala ho silang ganun, di ho ba, Colonel Carlos? po napayagan sa mga sanakihan na dumalo sa regular na session sa Senado. So kung ito po ay okay. So, pero for now, hindi pa po ito na bibigyan at pag-uusapan ng inyong grupo siguro, Colonel. Well, if there's a move, kami po naghahanda po kami. And kung hihingin po ang panic, ay maaari po namin maikayag doon sa Alright. Well, maraming salamat po, Colonel Leonardo Carlos, ang tagapagsalita po ng Philippine National Police. Magandang umaga, mabuhay po kayo, Colonel. Mabuhay po kayo at mabuhay po lahat kayo manggi. Oras po natin, 9:33 in the morning, mga kapatid. Hindi pa ho tayo tapos. At hihingin po natin ang reaksyon naman ng mga kapwa senador ni Senadora Laila de Lima, itong request nila na payagan itong mag-attend ng security nightmare ho yan, Diyos ko po. Tapos yung overtime ng mga tao, alam niyo ba kung sinong babayad niya, yung gasolina, yung siyempre papakainin yung mga polis na magbabantay doon maghapon. Hindi naman si de Lima ang magbabayad niyan. Nasa linya na po si Senadora Manny Pacquiao. Maayong buntag, Sen. Oo. Sir, daghang ko pangutana sa imo, sir. Number one, unahan ko na kining kay Senator de Lima, nag-request daw, nakaibalo ka ba, sir, na nag-request magre-request daw liberal sa Supreme Court na payagan si Senador de Lima makalabas ng kulungan everyday para makapag-attend ng session dyan sa Senado dahil importante daw po ito. Ano po ang reaksyon niyo dito, Sir Manny? Karapatan niyang mag-request, no? Pero depende kasi yan kung i-grant ng Supreme Court yung request niya. At saka pangalawa, gastos naman yun, makakala yung mga natin. Yung mag-asikalo sa kanya, bantay sa kanya. Isang din yan. At kami naman, mga kasama dyan, wala naman kaming, kumbaga, hindi pwedeng tumutol dahil karapatan ng may dilema yan na mag-request. Depende na sa Supreme Court kung i-grant yung request. Alright, so, nothing wrong. Kung wala akong nakikita, okay lang sa inyo. Hanggang di pa siya nakukonvict, okay lang na mag-attend siya. Kasi ang sinasabi po ng PNP, it might be a security nightmare, sir. Tapos, syempre, yung pangkain pa ng mga pulis, kailangan ng hagad pa yan, dala-dalawang hagad, security, babantayan siya maghapon. So, yung mga ganito, sir, na gastos na naman para sa sambayanan, Sir Manny. Hindi siguro ako makapagbigay ng ano dyan, pero yun nga, gagalang natin, dito natin yung decision ng Supreme Court. Okay. Alright. Sir, isa pa, cambio naman tayo yung pagdinig kahapon, yung confirmation ni Gina Lopez. I know you voted po na ma-confirm siya, pero mas nakakarami, numbers game din pala yung confirmation na yan. Mas maraming senador at mas maraming congressman na outnumber kayo na ilan po yata kayo, 6-7 na bumoto in favor na ma-confirm siya, pero karamihan sa mga counterparty sa Kongreso hindi ho bumoto sa kanya. So, does this mean, sir, tapos na
nasa kamay na ni Manong Digong kung papalitan nga talaga si Secretary Lopez as Secretary of the DENR? Hindi na ma-appointed si ma-reappoint si Gina dahil rejection yung hatol sa kanya ng PA. Rejection, oo. At nirespeto natin, ginagalang natin yung yung decision. Dahil hindi lang naman ako correct. Ilan marami kaming members ng PA. So, kahit si Presidente, nirespeto yung decision ng PA. So, Right. Alright. Okay, sir, panghuli na lamang. Worried po yung ilang mga fans ninyo, sir, mga boxing aficionados. Abay, ilang buwan na lang, di pa kayo nakakapag-practice kasi iba ang inyong tinututukan, which saludo po yung mga kababayan natin, lalong bumilib po sila, nakita talaga nila ang Senator Manny Pacquiao. Sir, ang tanong po nila rito, kailan po kayo magpa-practice? Kasi kinakabahan sila, baka matalo kayo kay Jeff Horn dahil masyado kayong sub-sub sa trabaho dyan sa Senado, which pangako nyo naman, uunahin ninyo ang Senado. Pero may laban ho kayo, sir, July. I-start na tayo ng light training, light workout ang ginagawa natin muna kasi first week pa lang. So, ang ginawa natin dyan, gawin muna for stamina. Opo. And then after few days, mag-start na tayo sa gym. Okay. Basta kaya nyo, sir, ha? Baka mamaya, Diyos ko po naman, panalangin ng sambayanan. You're defending a crown, sir, di ba? Meron po kayong hawak na belt ngayon? Opo. Yun ang WBO. Well, anyway, Sen, sige po, ang aming panalangin na sa pong may kapal na talagang napakahirap po. Ako hindi naiinggit sa inyo, sir. May ginajuggle niyo yung pagiging senador at the same time pagiging boksingero. Napakahirap siguro, sir. Lisod kaayo siguro, sir, no? Lisod kaayo, mahirap. Dagang salamat, Senator Manny Pacquiao. Magbubuhay po kayo. Good morning. Salamat. Alright, mga kapatid. Ayan po, si Senador Manny Pacquiao. Okay. Ngayon, yung mga nagtatanong tungkol doon kay Senador De Lima, siguro na lang, paminsan-minsan, panawagan natin sa Supreme Court, lalo na pag nag-file na po sila next week. Next week daw po ipafile ng mga mambabatas ng mga nila Senador Drilon, Senador Risa Ontiveros, Senador Kiko Pangilinan, Bam Aquino, at Senador Antonio Trillanes sa Supreme Court na i-request nila sa kataas-taasang hukuman, palabasin si De Lima sa selda para makapag-attend ng sesyon sa Senado dahil siya ay halal ng taong bayan. Dahil siya ay gumagawa ng batas. Okay? At hindi pa naman siya nakukonvict. Baka may idadagdag pa silang iba doon. Sasabihin, nagawa-gawa, walang ebidensya. Kaya, pero napagkainitan lang siya ni Manong Digong. Hindi na ako magtataka. Pero yan po ang gagawin at plano ng liberal. Kung papayag ang Supreme Court o hindi, ating malalaman po yan. Antabayanan po natin at bantayan, mga kapatid, bantayan ang magiging desisyon ng kataas-taasang hukuman. Sandali lamang, 20 minutes to go before 10, di pa tayo tapos. Sa hypertension at high cholesterol pa lang, siguradong bagsak ka na. Paano na kung may diabetes ka pa? Live well, kailangan pa natilingin tigasin ng katawan laban sa anumang uri ng sakit. Kaya araw-araw take Gainuracell 3-in-1 capsules. Like us on Facebook, www.facebook.com/Gainuracell. Mahalagang paalala, ang Gainuracell ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Diyan lamang kayo, mga kapatid, ang BBTO. Bahala kayo. Marami kayong hindi pa maririnig. Babalik ho tayo kagad. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Petron. Petron believes in giving everyone its best. Petron 5th Day Bonus Points. Ang dali. Kuha lang ng Petron Value Card. More points, more free fuel to be redeemed. Petron 5th Day Bonus Points. Hindi ito promo. All year round na to. Para ang everyday pwede maging best day. Petron. Choose what's right for you. Petron XCS 95 octane with Tri-Action Advantage for better engine protection versus standard fuel. Tol, ganito ka ba?
Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Pagsikto. Bravo! Food supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Masarap ang buhay. Todo arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mabibili sa Mercury Drug Nation. Anak ni Ed Lingaw, yung unika iha, kaysa isang anak, patay po, namatay kahapon, nabagok ang ulo, nadulas. Kaya po hindi nakapasok si Ed Lingaw sa newscast kagabi. Ang aking pong taus-pusang pakikiramay sa aming kasama. Ayan po yung malungkot na balita. Unika iha po ni Ed Lingaw, pumanaw kahapon, nabagok po yung ulo, nadulas ho yata. Sa kabila ng pagbaba ng wholesale price nito. Ayon sa pagkwenta ng DTI, dapat daw ay bumaba na ng 3 hanggang 5 piso ang presyo ng asukal sa mga grocery stores. Pero depensa naman ng pinuno ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na si Stephen Kua, hindi raw totoo. Padala nyo na lang po siguro yung inyong condolences sa social media. May Facebook naman po si Ed Lingaw. Pero mamaya po, babatiin na, magkukuha tayo ng condolence. Sabihin ko, galing po sa inyong lahat. Ang Philippine Standard Time, 9:42 na umaga. At yan ang balita mula sa Radyo 5, Archie Zapanta, saan man, kailan. Exactly, I agree. Ewan ko ba, bakit pinipilit? Well, siguro, nag-iinarte lang ang dilim. Gusto niya makalabas ng kulungan. Hindi niya naisip, gagawa-gawa siya ng ganyan. Tapos ngayon, alam niya naman makukulong. Wala namang krimen na hindi mo pagbabayaran, di ba? Ewan ko ba? Yes, Elijah, thank you. Thank you. Yes, Ems, Villarta. Liza. Perla, Sarita. Yes, Kim. Roselyn, Almira. 14 years old, Almira. She's 14 years old. Unika iha kaysa isang anak ni Ed Lingaw. Anak ni Ed Lingaw na babae, unika iha kaysa isang anak. Patay kahapon, nadulas, nabagok ang ulo. Balik tayo kay Senator De Lima. Cut music. Ay sa mga kaibigan, kamag-anakan po, mga nakakilala po sa pamilya ni Ed Lingaw, ang aming pong taus-pusong pakikiramay po sa pagpanaw ng kanyang 14-year-old unika iha, only daughter po. Pumanaw po kahapon sa edad na 14. Aksidente ho yata, nabagok ang ulo, kaya hindi po nakapasok ang aming kasamang si Ed Lingaw. Ed, and to your wife, our deepest condolences, Ed, sa pagpanaw ng iyong anak yesterday. Ang aming pong taus-pusong pakikiramay mula po sa Radyo 5, lahat po kami rito, mga newscasters, broadcasters, announcers, mga hosts, mga engineer, PA, mga staff, lahat po kami dito sa Radyo 5 ay taus-puso pong ipinaparating ang aming pakikiramay sa iyong pamilya, Mr. Ed Lingaw. 9:46 ng umaga. Alright mga kapatid, dire-diretso pa rin po tayo. Ito ho, bukas ho, pag-uusapan pa rin ho natin, hihimayin natin para alam po ng Supreme Court na alam natin na yung plano nga ng liberal ay magpa-file sila ng motion or petition sa Supreme Court para pakawalan itong si Senadora Laila De Lima. Napakaswerte talaga ng babaeng ito. 9:46 ng umaga. Bueno. Cambio muna tayo. Dito naman tayo ngayon sa
SPG, striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Nasa linya ngayon ng ating telepono si Dr. Flor Yabut Perea. Doc, good morning. Meron naman akong ikukonsulta sa inyo, Doc. Ay, masasagot mo ito, Doc. Ay, kaya-kaya nyo ito, Doc. Very simple itong ikang problema. Simple sa tingin ko, pero medyo may kahirapan din naman ng konti. Anyway, Doktora, here's the letter. Ano po? Ito po yung sulat. Dear Sir Erwin, ako po isang 20-year-old housewife ng isang 45-year-old na Chinese businessman. Kagagraduate ko lang sa kolehiyo nitong March at kaagad kinasal sa husband ko. Wala pa po kaming anak. Ang problema ko, sir, ay sobrang hilig ng mister ko sa labing-labing. Di ko po masabi sa inyo diretso, pero ito na lang po. Kasi naka-live tayo sa ere, Doktora, baka may mga bata. Paggising sa umaga, kaagad na sumisisid ito sa dagat. Malapit po kasi kami sa dagat ang bahay namin. Sa tanghali, umuwi ito ng bahay at nagpapahain ng fresh talaba o seafood. Kaloka, sir. At sa gabi naman, gusto niya mga bayo ng mga bayo. Malawak po ang lupain niya kasi dito sa Quezon. Ako po ang nahihirapan dahil very demanding mister ko. Don't get me wrong, sir, pero mahal ko ang hobby ko. Kamukha lang naman po siya ng isang aktor na Korean actor sa isang telenovela ngayon. So, ibig sabihin, Doktora, magwapo. Ang problema ko lang po, nagagasgas na si Jenny ko. How will I tell him na easy lang, na hindi siya ma-offend, Sir Erwin? Gusto ko pong kumonsulta sa OB-GYN dito sa aming lalawigan, sa aming bayan, pero lalaki po ito, nahihiya ako. Pa-SOS naman, Sir Tulfo. Gumagalang Wounded Jennifer. Doktora? Siguro maiano ko rin yung maipapayo ko rin yung tinatawag nating communication sa mag-asawa. Kasi nasa marriage encounter kami ng mayapa akong mister, ano? Opo. So, alam mo naman ang communication, verbal, non-verbal, at saka yung sexual, no? Yun ang yung pinakamabigat, yung sexual communication. Ano? Oo. Ngayon, dapat mag-usap kayo. Huwag ka mahihiya. Asawa mo yan eh. Ngayon, siyempre pag mahal mo... Hindi, Doktora. Baka ma-offend. Pag sinabi, sweetheart, gas-gas na. Pwede ba? Can she just say that? Di kaya ma-offend si mister? Kasi baka, alam mo, malaki naman ang firepower. Hindi, may mga ganun, Doktora. Sobrang gigil dahil may edad na ito, 45. Abay, jackpot, 20 yung asawa. Oo, at saka... alam mo, yung ganyan, yung marriage to another, yung hindi Filipino, na hindi makakapagsalita o kaya mas may authority sa kanya, medyo mahirapan siya sa communication. Kaya this will, ang role ngayon niya, hindi niya kaya. Magsakit-sakitan siya. Para siya na meron siyang dam. Nag-ano siya. Nasasaktan siya. Yung talagang medyo meron white lie na ganyan, ano. Tapos sasabihin niya na dalhin mo ako sa doktor. Sana naman meron doktor na na babae na makakatulong sa kanya dahil siyempre mahihiya yan, ano? Ngayon yun, for the meantime, ay itong dapat may gamot na ilalagay dun sa kanya kasi pag nagasgas yan, it will
magkakaroon na naman ng ibang komplikasyon. Isa ngayon, ang ano niyan, vaginitis lang, dun lang sa vaginal vault, no? Alam mo na, yung kasalanan. Pero yung papunta sa uterus, yung tinatawag na cervix, yung kwelyo ng matres, baka madali din. O, pag na, sorry for the word. No, it's okay, doktora, makasingit lang ako. Paalala lamang po sa mga nakatutok ko sa atin, hindi po ito si doctor or medical program. Ito pong programa na pinapakinggan nyo ay punto asintado po si Erwin Tulfo. Ano po? Baka naguguluhan sila. Baka kala nila ito na ay yung programa ni Cheryl Cosim. Programs na talagang kinukonsulta ko. No? Yes. So, okay. Kailangan niyang gumamot, baka magkaroon ng vaginitis, etc., etc. Lalo na kung magkakakomplikasyon din. At this point in time, lalo na kung wala pang bakuna yan ng HPV na sinasabi, baka magkaroon siya ng cancerous lesions later on. Cancer of the cervix. Kasi nabubunggo din yung bukana ng matres. Matres mismo, hindi bali yung magkasubugat yung bukana lang, mga tabi-tabi lang, pagka nilagyan mo lang ng cream yan maano na yan. At saka siya, hindi ba pwedeng lagyan ng iodine yan, doktora, pag nagasgas? Ay, hindi. Nako, lalong namilipit sa sakit naman yun. Mahapdi yun kasi hindi naman gasgas lang yun. Colgate na lang. Kasi dati may nag-recommend na ganun Si Arlene yata yun. Colgate daw. Hindi, parang lumalamig lang yun. Kailangan niya yung magandang vaginal wash. Okay. Meron antibacterial para hindi madama yung ibang parts ng reproductive system ng babae. Okay. Kasi kung tumaas yung magkaka-infection na yan Nako. Kasi kaya alam mo na pag may gasgas yan, pati madadamay, pati yung urinary daanan ng urine. Kasi magkakasiping yan ano mangyayari? May UTI na siya, meron pa siyang vaginitis, meron pa siyang cervicitis, ano ba yan? Abay, lahat na lang ng tis, cervicitis, vaginitis, tendonitis. Ngayon, sinasabi niya na masakit na, nagasgas na, kung tuloy-tuloy pa, lalo na kung ang lalaki hindi naman nagwawash, ng mga antiseptic. So, kailangan si lalaki magwash din? Kailangan. Hindi doktor yung suk-suk lang ng suk-suk dyan. Dapat malinis naman. Malinis din. Kaya dapat talaga may deeper communication. So doktora, kasi may mga narinig ako na yung mga iba, ito sa natin lang, doktor, tayo lang naman dalawa. Yung mga iba, gumagamit mga vibrator, ibang mga saging paro. That's dangerous, That's dirty. Very dangerous. Talaga sa totoo lang. Kasi ako nagtatanggal ng mga kung ano-anong nakalagay doon sa loob. Ano mga pwede ba mga example, doktor, mga nasa loob? Talong na naputol, saging na naputol. Talong na naputol? Oh my goodness, sus, Panginoon ko. Totoo pala yun, doktora? Totoo. Diyos ko po. Baka naman magsasaka yung nalaglag sa loob yung bulitas. Baka naman, doktora, yung asawa nun magsasaka, kaya talong. Yung bulitas naman, baka mekaniko. Yung mga iba nga, hindi naman, ibig sabihin, yung mga ibig sabihin yung babae sa babae. Hindi ba? Hindi naman pumpiang lang. Hindi kailangan may they cannot afford vibrator. Hindi, bumibili. Pero po yan ngayon, doktor, nabibili dyan sa may ungpin, yung D-belt. Dapat yan, my belt. linisin lang mabuti. Hindi naman. Pero pwede naman pumasok, basta clean lang. Very clean. Very clean. Huwag yung kung ano-ano kasi may mga narinig ako, saging na sabaw, delikado pala yon. Kumisan nga, may balat pa. Balat? May balat pa? Sus, Panginoon ko. Ano ba naman yung mga yan? Diyos ko po naman. Buti, doktora, wala ka nakukuha yung mga... Buti, doktora, wala ka nakukuha ng mga... Kasi may mga iba dyan, mga German Frankfurters na sinasaksak dyan kung ano-ano. Buti, wala naman. Maraming klase na experience kami. Kasi dumaan kami dun sa San Lazaro. Ang dami doon. Ano sila ng mga, alam mo na, yung mga GROs. Opo. At saka mga ibang pumupunta doon. Kaya nga, kasi kuminsan pag ang babae ay nag-orgasm,
ay siyempre nagko-contract yun. Kaya napuputol. Okay. Alright, doktora. Abay, ako'y kinikilabutan talaga. Ay, baga tayo po siguro isang araw, imbitahan kita dito sa aming studio at mag-usap-usap tayo pagdating niya. Siguro, pwede nating imbitahan din si Cheryl Cosim sa kanyang mga medical program. Medyo nagkakalagnat ako, Ivy. Sa OBGYN o kaya sa lalaki. Ay, Diyos ko po. Oo, mga ganyan. Nilalagyan ng tukod yung sa lalaki. Nako. Ano nilalagyan, doktora? Tukod? Oo, ipapasok. Bakit mo lalagyan ng tukod yung sa lalaki, doktora? Para mag-erect. Ay! Meron erectile dysfunction. May gumagawa na nun. Ay, anyway, doktor. Kawawa naman, pagka halimbawa, bata-bata pa at medyo na sila, yung nagkaroon ng problema. Bakit tutukod, doktora? Marami naman dyan. Bakit naman marami naman dyan, doktora? Bakit na mga gamot na binibili dyan, na mga Robas, meron naman mga Bravo? Bakit naman tukod ang gagamitin, doktora? Ano yan, plug hole? Hindi na inom ng gamot. Kasi kung tutukuran, doktora, ano yan, doktora? Pag ginamitan mo ng tukod, para namang plug hole yan o para namang muhon ng bahay. Kasi yung tukod na sinasabing ganyan, nilalagyan ng tutusukan ng water. Water. Okay. Para paggang inflatable yon. Ay, meron pang inflatable, Nako, doktora, alam mo, sayang po, marami pa. Napaka maganda itong talakayan natin pagdating sa medical siguro. Pero ala na tayong oras. Nako, doktora, maraming salamat. Ilagay niyo yung pangalan dyan. Tawagin mo sa akin yung sa 929-844. Doktora Flor Yabut Perea, bigay niyo maraming salamat. Mabigyan ko ng advice. Ay, tama yan po yung aming dalaga rito, si Ivy Grace Rivera. Mabigyan. Ivy, tawagan mo si doktora para mabigyan ka ng advice sa mga 90s na yan, kung ano mga papahid at ipupunas. Ano, doktora? Ay, importante yun. Kasi lagi nagtatanong si Ivy sa mga kasamahan niyang girls na rin ko, ano mga ipapahid, ipupunas, paano dumulas, paano ganito. Anyway, maraming salamat, Doktora Yabut Perea. Good morning, ma'am. God bless. Alright. Bueno, mga kapatid, wala tayong oras. Tuwan-tuwa naman ito mga ito. Tumaas yung bilang kanina. 1.1 na lang ito. 1.4 na ngayon. Tumaas bigla pag mga ganyan kabastusan kayo present. Pag pinag-uusapan natin seryoso mga politics, wala kayo yung mga taga-Facebook. Anyway, naintindihan ko naman dahil alam ko malayo kayo sa inyong mga mahal sa buhay. 9:59, ako po si Erwin Tulfo. Dr. Jean Marquez, Dare Clinic dyan po sa Timog Avenue, Quezon City. Kung gusto po ninyo matanggal yung mga pilegis nyo, gumanda ang inyong mukha, parang ta-artits, ay punta lang po kayo dyan sa kay Dr. Jean Marquez, the Dare Clinic dyan po sa Timog Avenue, Quezon City. Dickies USA, thank you for my outfit, for my t-shirt, I love it. At Chancellor Shirts and Slacks, maraming salamat. Cherry Loom, GI Sheets, pag yung mga bubungan po ninyo, pwede, Cherry Loom. Bueno, ako po si Erwin Tulfo, kita-kits tayo bukas. Maraming salamat po. Ako po ay nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas! Thank you for tuning in. Bye!